isang tanyag na ospital. Si Dr. Lina ay isa sa mga pinaka-hinahangaang pediatrician. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kahusayan sa medisina, kundi sa kanyang taos-pusong malasakit sa mga batang may sakit. Isa siyang huwarang doktor na handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng kanyang mga pasyente. Si Dr. Lina ay ipinanganak sa isang maliit na bayan kung saan ang kanyang pamilya ay kilala sa kanilang malasakit sa komunidad. Ang kanyang ina, isang guro at ama, isang doktor, ay laging nagtutulungan upang matulungan ang mga mahihirap. Mula bata pa, nakikita na ni Lina ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama na halos wala ng oras para sa pamilya dahil sa kanyang dedikasyon sa kanyang mga pasyente. Ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pagmamahal sa kapwa at ang malasakit sa iba ay nagtulak kay Lina na magtapos ng medisina. Sa kabila ng mga pagsubok at kakulangan sa materyal na bagay, nakamit niya ang pangarap na mag-isang doktor. Habang siya ay nasa kolehiyo, nangyari ang isang trahedya sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente at si Lina na lang ang nagpatuloy sa pangarap ng kanyang ama upang maglingkod sa mga tao. Pinili niya mag-aral ng pediatrics. Isang disiplina na malapit sa kanyang puso dahil nakita niya ang malaking pangangailangan ng mga batang may sakit. Ipinagpatuloy niya ang serbisyo ng kanyang ama at ginugol ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga batang nangangailangan. Ngunit hindi naging madali para kay Dr. Lina ang magbalanse ng personal na buhay at ang kanyang propesyon. Sa kabila ng tagumpay at pagpapahalagan sa kanyang kakayahan, tila nawalan siya ng oras para sa kanyang sariling pamilya. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng matinding lungkot. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang opisina, hindi maiwasang magtanong si Dr. Lina sa sarili. Tama bang desisyon ko? Kung naging mas bukas ako sa pamilya ko, baka hindi nangyari ang lahat ng ito. Sulyap ng lungkot ang sumakop sa kanyang mga mata at naalala ang mga panahong halos hindi na siya nagkaroon ng oras kay Daniel, ang kanyang anak. Minsan ang mga alaala ng pagtutok kay Jose at ang mga bata ay nagdudulot ng matinding lungkot, lalo na at hindi niya napaghandaan ang pagkawala ng anak sa kanyang mga bisig. Habang si Dr. Lina ay nakakaranas ng emosyonal na bigat, nariyan ng kanyang mga kasamahan sa ospital upang magbigay ng suporta. Si Dr. Maricel, isang kaibigan at kasamahan sa ospital, ay madalas dumaan sa kanyang opisina upang magbigay ng lakas ng loob. "Huwag mong kalimutan, Lina," sabi ni Dr. Maricel. "Hindi lahat ng tagumpay ay makikita agad. Minsan, ang pinakamahalagang bagay ay ang ginagawa mo para sa iba." Ang mga simpleng salitang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang araw, isang 7 taong gulang na bata ang nangangalang Jose ang dinala sa kanyang mayroon itong malubhang sakit sa puso. At ayon sa ibang doktor, mahina na ang pag-asang gumaling ito. Ngunit hindi nagdalawang isip si Dr. Lina na tanggapin ang kaso ni Jose. Habang lumilipas ang mga araw ng gamutan, naging malapit ang loob ni Jose kay Dr. Lina. Sa bawat check-up, sa bawat iniksyon, at sa bawat oras na sinusubaybayan siya nito, lalong tumibay ang tiwala niya sa doktora. Isang gabi, bago ang napipintong operasyon, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Dr. Lina at nagtanong, "Doktora, pangako po ba na hindi niyo ako pababayaan?" Ngumiti si Dr. Lina, hinaplos ang buhok ng bata. "Pangako," sagot niya ng may buong puso. Ngunit sa parehong gabi, isang tawag ang natanggap niya mula sa ospital kung saan naroon ang kanyang anak. Nasangkot ito sa isang matinding aksidente at nasa kritikal na kondisyon.
Ang kanyang puso ay tila nadurog. Sa isang banda, may isang batang nangangailangan ng kanyang presensya sa operasyon. Sa kabila naman, ang sariling anak ay nasa bingit ng kamatayan. Labis siyang naguguluhan. Kung aalis siya, maaaring hindi na siya makabalik sa oras ng operasyon ni Jose. Kung mananatili siya, maaaring hindi na niya makita ang anak niyang si Daniel ng buhay. Sa dulo ng lahat, pinili ni Dr. Lina na tuparin ang pangakong binitiwan kay Jose. Nanatili siya sa ospital upang isagawa ang operasyon. Tagumpay ang naging resulta. Naligtas niya si Jose, ngunit kasabay nito ay ang pinakamalupit na dagok ng kapalaran. Huli na ang lahat para kay Daniel. Matapos ang matagumpay na operasyon ni Jose, si Dr. Lina ay nagbadaling umalis sa ospital at nagtungo sa ibang ospital kung saan naroon ang kanyang anak, si Daniel. Ang puso ni Lina ay puno ng kaba. Naglalakbay siya patungo sa isang lugar na puno ng takot at pangungulila. Hindi siya makapaniwala na makakaranas siya ng ganitong sakit, ang mawala ng isang anak, isang bahagi ng kanyang buhay. Pagdating niya sa ospital, hindi na siya nakapaghintay na makita si Daniel. Ngunit bago siya makarating sa kanyang kwarto, sinalubong siya ng isang nurse na may mga mata ng lungkot. Mabilis na naglakad si Dr. Lina patungo sa nurse. Umaasang may magandang balita. Ngunit ang mga mata ng nurse ay nagbigay ng isang malungkot na sagot. Nang dumating siya sa ospital kung saan naroon ang kanyang anak, sinalubong siya ng isang nurse sa may lungkot sa mga mata. "Paumanhin po, doktora. Pero wala na po si Daniel." Napaupo si Dr. Lina at bumulusok sa kanyang luha. "Hindi, Daniel! Anak ko!" Pulong niya ng mahina. Habang ang kanyang kamay ay nanginginig, naglalabas sa mga luhang hindi kayang pigilan. Ang sakit ng pagkatalo ay tumimo sa kanyang puso. Pati ang mga mata ng nurse, puno ng awa at pag-unawa, ay tila sumaksak sa kanya. Hindi niya nagawang masaksihan ng huling hininga ng kanyang sariling anak. Parang tinusok ang kanyang puso na isang matalim na bagay. Naramdaman ni Dr. Lina ang pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang mga paa ay hindi nang kayang maglakad at halos mawalan siya ng balanse. Napaupo siya sa isang upuan, parang ang lahat ng lakas ay nawala sa kanya. Ang mga salitang yon ay parang isang malupit na sigaw na pumunit sa kanyang kaluluwa. Nakahandusay sa mga alaala, naglakad si Dr. Lina patungo sa kwarto ni Daniel. Habang papalapit siya, pakiramdam niya may pader na sa pagitan nila. Naalala niya ang mga huling sandali nila, ang mga halakhak ng kanyang anak na si Daniel, ang mga simpleng oras ng pag-uusap na tila hindi na niya mararanasan pa. Ang mga magkasunod na saloobin ay nagdala ng isang dagat ng kalungkutan sa kanyang puso. Pumasok siya sa kwarto at tumingin sa katawan ng kanyang anak na ngayon ay walang buhay. Ang mga mata ni Daniel ay parang isang malaking dagat na mga pangarap na hindi na matutupad. Si Lina ay nahulog sa tabi ng kama ni Daniel at nag-umpisang magwala ang kanyang mga luha. Hindi na niya kayang pigilan ang sakit. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sumabog at sa mga oras sa iyon, ang bawat patak ng luha ay parang nagsasabing hindi pa siya handa sa pagpanaw ng kanyang anak. "Anak ko, Daniel." Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na bumangon sa kanyang bibig na parang isang dasal. Isang pamamaalam na hindi kayang tanggapin ng kanyang puso. Tinutok niya ang mga mata sa mukha ni Daniel at ang mga alaala ng batang mapagmahal at puno ng buhay ay bumangon sa kanyang isipan. Nandyan ang mga araw ng kanilang magkasamang pagtawa, ang mga gabing hindi niya akalaing mawawala na pala sa kanya ang batang ito.
Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo bilang isang doktor, hindi niya nakuha ang pagkakataon na mapapanatili ang buhay ng kanyang anak. Habang umiiyak, niisip niya kung sapat na ba ang lahat ng ginawa niya para kay Daniel. Bakit hindi ko siya naisalba? Tanong niya sa sarili, parang isang tahimik na sigaw. Bakit sa lahat ng mga pasyente ko, siya pa ang nawala? Sa kabila ng tagumpay sa operasyon ni Jose, ang pagkatalo ni Daniel ay tila isang kapalit. Matapos ang mga araw ng pagdadalamhati, ang bigat sa puso ni Dr. Lina ay hindi pa rin naalis. Ang mga sandali na isinakripisyo niya para sa iba ay nagdala sa kanya ng isang malupit na tanong. Ang tanong ng buhay at kamatayan at kung ano ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Ngunit nang makita niyang muling gumagaling si Jose, ang batang niligtas niya, unti-unting nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Ang pagkamatay ni Daniel ay isang sugat na hindi matutupi ng panahon, ngunit ang makitang magtagumpay si Jose sa buhay at maging isang doktor na tulad ng kanyang ama at siya ay nagbigay ng kahulugan sa mga pagluha ng kanyang inilaan para sa isang bata na hindi niya nakayang isalba. Sa isang iglap, ang mga sakripisyo, pag-aalaga at pagdadalamhati ay nagpatuloy. Natutunan ni Dr. Lina na kahit hindi man niya nailigtas ang kanyang anak, sa puso ni Jose, ang pangarap ng kanyang anak na si Daniel ay patuloy na nabubuhay. Isang pangako na hindi makakalimutan ni Lina. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa ospital kung saan naroon si Jose. Niyakap siya ng bata na mahigpit. Doktora, ba't po kayo malungkot? Tanong nito habang nakatingin sa kanyang namumugtong mga mata. Pinilit ni Dr. Lina ang isang ngiti. Jose, may isang mahalagang tao sa buhay ko ang lumisan. Hinawakan ni Jose ang kanyang kamay. Alam ko pong masakit mawala ng mahal sa buhay. Pero salamat po kasi hindi niyo po ko iniwan. Pangako ko po sa inyo, paglaki ko, magiging doktor din ako. Katulad niyo. Sa sandaling yun, napagtanto ni Dr. Lina na bagamat hindi niya nailigtas ang sariling anak, nailigtas naman niya ang anak ng iba. At sa puso ni Jose, nadama niya ang pagpapatuloy ng pangarap ng kanyang anak. Makalipas ang maraming taon, si Jose ay lumaki at tinupad ang pangarap na maging isang doktor. Isa siyang tanyag na cardiac surgeon. Inspirado sa kabayanihan ng doktorang minsan nagligtas sa kanya. Nang dumating ang panahong si Dr. Lina naman ang nangangailangan ng gamutan, isang pamilyar na tinig ang bumati sa kanya sa ospital. Doktora, anya habang mahigpit na hinawakan ang kamay na matanda. Ako naman po ngayon ang mag-aalaga sa inyo. Luha ang bumagsak sa mata ni Dr. Lina. Jose, ikaw na ba yan? Ngumiti si Jose. Opo, doktora. Hindi ko po nakalimutan na pangako ko. Dahil po sa inyo, natutuwa ko magmahal ang propesyong ito. Salamat, Jose. Mahinang bulong ni Dr. Lina. Salamat sa pagbabalik ng pangarap ko sa pamamagitan mo. Habang kinagamot siya ni Jose, mas lumalim pa ang kanilang ugnayan. Hindi lamang siya naging pasyente nito, kundi parang pangalawang ina na rin. Lagi sila nagkakwentuhan tungkol sa nakaraan, ang mga panahong siya ang nag-alaga kay Jose, at ngayon, ito naman ang nagbabalik ng kanyang pagmamalasakit. Doktora, naalala ko pa noong takot na takot ako sa ospital. Aning ni Jose habang tinutulungan siya uminom ng gamot. Pero dahil sa inyo, natutunan kong harapin ang sakit at pangarapin ang maging isang doktor. Ngumiti si Dr. Lina,
habang pinagmamasdan ang dating batang kanyang inalagaan. At ako naman, Jose, ay natutong tanggapin ang kapalaran. Ang sakit ng pagkawala ko noon ay napalitan ng pag-asa sa bagong buhay na tinulungan kong iligtas. Lumipas pa ang ilang buwan ay unti-unting bumuti ang kalagayan ni Dr. Lina. Sa bawat araw na nagdaan, nakita niya kung paano lumaki si Jose bilang isang doktor na may malasakit at dedikasyon. Katulad niya noon, hindi man niya naisalba ang sariling anak, alam niyang sa puso at diwa ni Jose naroon ang kanyang anak na si Daniel. At iyon ang pinakamagandang biyayang natanggap niya mula sa pangako minsang kanyang binitiwan. Makalipas sa ilang taon, habang pinagmamasdan ni Dr. Lina ang patuloy na tagumpay ni Jose, unti-unti siya nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa bawat hakbang na tinatahak ng batang kanyang inalagaan, muling nabubuhay ang mga alaala ng kanyang anak na si Daniel. Sa kabila ng lahat ng kalungkutan, natutunan niyang tanggapin ang realidad na kahit hindi niya naisalba ang kanyang anak, may mga pagkakataong mas malalim ang pag-unawa at pagmamahal na siya namang nagpapalakas sa kanya. Dumating ang isang araw, habang si Jose ay bumisita sa kanya sa ospital upang magbigay ng update sa kanyang kalagayan, isang tanong na hindi maiwasan ni Lina. Jose? Nagsimula si Dr. Lina. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kalalimang nararamdaman. Ano ang natutunan mo mula sa mga pangyayaring yon? Yung mga pangako natin at kung paano natin pinipili ang daan na tatahakin? Tumagal ng ilang segundo si Jose bago sumagot. Doktora, natutunan ko na hindi lahat ng tagumpay ay nakikita agad. Minsan, ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay hindi yung resulta, kundi yung prosesong tinatahak mo, ang pagtulong sa mga tao at ang pagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Isang malalim na hinga ang binitiwan ni Dr. Lina. Nais kong malaman mong sa bawat hakbang na tinatahak mo, kasama mo ang alaala ng isang batang tinulungan mo. Hindi ko man siya nailigtas, pero sa iyo, buhay pa siya. Isang malungkot ngunit matamis na ngiti ang bumangon sa labi ni Jose. Naintindihan ko po, doktora. Ang pangako ko, hindi ko po makakalimutan at magiging gabay ko po ito sa aking propesyon. Habang si Dr. Lina ay nagmumuni-muni, naisip niyang hindi na nga siya nag-iisa. Hindi lamang siya nagpatuloy sa pagtulong sa mga bata, kundi naipasa niya ang pangarap at malasakit sa ibang tao. Kay Jose at sa mga darating pang henerasyon. Sa kanyang puso, nawala ang takot at kalungkutan na dati ay nagdidilim sa kanyang isip. Dumating ang araw na si Dr. Lina ay muling nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Isang karamdaman na hindi niya inaasahan, isang huling pagsubok. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-alala. Alam niyang sa likod ng bawat sakripisyo, may mga tao katulad ni Jose na magpapatuloy ng kanyang misyon. Ang kanyang mga alaala, mga pangarap at ang mga batang kanyang natulungan ay magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. At sa huli, ang pangako ni Dr. Lina, ang pangako ng buhay at pag-asa ay nahanap ang kanyang lugar sa puso ni Jose at sa lahat ng mga pasyenteng ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa kanya. Sa pamamagitan ng pagmamahal, pananampalataya at hindi mabilang na sakripisyo, siya ay nagtagumpay, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang ina at isang guro na nagbigay liwanag sa landas ng iba. Ang pangako ni Lina na hindi niya natupad para sa kanyang anak ay muling nabuhay sa pamamagitan ng batang kanyang nailigtas. Isang pangako ng buhay at pag-asa na walang katapusan.
At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!